Hello everyone, good afternoon po. Sinis namin na po ito ng ICSA. So ngayon po is meron po tayong special session po with our UK Diploma student po na mag-share po ng kanyang story kung paano niya po natapos ang kanyang course po na UK Diploma in Health and Social Care po. So pakinggan po natin ang kwento ni Ma'am Daisy kung paano niya po hinarap ang kanyang mga challenge para lang po matapos ang kanyang course na Health and Social Care. So, ma'am, pwede po ba kayo magpakilala po kung ano po yung pangalan niyo at saan po na bansa kayo ngayon? Magandang umaga po. Ako pala si DC Paspi Soldahan. Nandito ako ngayon sa Kuwait. So, ano po yung trabaho niyo po, ma'am, dito po sa Kuwait? Dati sa bahay, pero ngayon akong isang caregiver. So, paano yung naman po, ma'am, na kayang pagsabayin yung pag-aaral niyo po at saka yung trabaho niyo po? Paano ko pinagsabay ang trabaho ko at saka pinag-aralan ko? Doon, nagkukuha ako ng sister tapos binabayaran ko siya ng 12 hours para maka-eskwela ako, makapag-aral. So, merong nagbabantay ng Oo, yung pasyente ko. Pasyente mo. So, while binabantayan niya yun, nag-aaral naman kayo dito sa ICSA. Kasi sa sahod ko siya kinukuhan para maka-diretso ako ng So kumuha ka ng isang parang kapalit mo habang nag-aaral ka. So, after ng class niyo po, ma'am, babalik naman po kayo sa inyong duty po? Oo. Sige po, ma'am. So, ma'am, ano yung biggest challenge po na hinarap niyo po bago po kayo pumasok dito sa ICSA? Alin? Ano yung biggest challenge na hinarap niyo bago kayo mag-ICSA po? Yun, parang mahirap sa isang OFW nga ganito, di ba? Yun lang. So, ano yung nagtulak sa inyo po para po kunin yung course na Health and Social Care po? Dati may isa akong friend o kakilala. Kasama ko siya sa bahay. Mag-throwback tayo ng 2016. 2016. Nag-eskwela siya dito ng computer. Tapos sinabihan niya ako na, kasama ko siya sa bahay dati. Sabi niya, ate, eskwela tayo kasi mahilig ka naman sa caregiver. Mahilig ka naman mag-ano ng mga matatanda. Ko wala pa akong time. So, yung kaibigan niyo yung nag-encourage sa inyo po para mag-enroll po dito sa ICSA, and then ang napili niyong course is yung Health and Social Care po. Oo. Dahil mahilig kayo sa caregiving course. Pero mayroon pang isa. Pwede ko pa din siyang pangalan. Si Maris. So kayo po ni Ma'am Maris po is, lang kayo? Same lang po kayo ng work? Hindi. Ngayon pareho na kami ng work. Pero dati, may kasama ko sa bahay. Siya ang nag-una. Tapos, ngayon, nagsabi na naman si Maris sa akin na ganito. Yun. So si Ma'am Maris yung nag-invite sa inyo para po mag-aral ng Health and Social Care. So, bakit niyo po nagpili po, ma'am, yung Health and Social Care po na course? At bakit niyo napili ang ICSA na pasukan niyo po na institute para po kunin ang Health and Social Care po? Sa akin, para makatulong ako sa pamilya ko, magamit ko sa pamilya ko. Yun. So ano naman po, ma'am, yung pinaka-impactful, o ano yung pinaka-natutunan niyo po na parang napaka-memorable sa inyo dito po sa course niyo po na Health and Social Care po? Dito ngayon, marunong yung pagkuha ng vital signs, blood pressure, at saka yung paano paggawa na gamitin ang CPR. At saka at ako, marunong din ako mag-inject ng insulin. So, ang pinaka-natutunan niyo at saka NGT, yun. So, congrats naman po, ma'am, at natutunan niyo po lahat ng yun dito po sa ICSA. So, bakit niyo po, ma'am, napili po ang inyong course? At ano po yung naging inspirasyon niyo po para kunin yung course na ito? Sa akin lang, para makatulong ako kasama ko sa mga OFW na ganito, maganda kasi yung Health and Social Care na course kasi hindi lang ka nagagamit sa ibang tao, magagamit mo ito kahit sa sarili mong pamilya. Oo.
So, napaka-importante talaga na meron tayong kaalaman sa caregiving or di kaya sa mga basic na first aid, no? So, ano naman po, ma'am, yung pinaka-memorable na experience niyo dito sa ICSA na pwede niyo pong i-share sa iba? Ang sa akin lang, ma-share ko to, ICSA kasi maganda sila, mga magandang imahen. At marami nang nakagraduate dito sa ICSA. Yes, totoo po yan. So, ano po yung memorable experience niyo dito na parang gusto niyo siyang i-share sa iba? Halimbawa, yung mga na-experience niyo dito na parang tumatak talaga sa inyo. Ano yun, ma'am, na parang gusto niyo siyang i-share sa iba para ma-inspire naman po sila? Ang sa akin lang, kung sino yung gustong mag-aral, dito na tayo sa ICSA. Yes. So, ano naman po, ma'am, yung advice niyo po para po dun sa mga kaklase niyo na patuloy pa rin sila sa kanilang pag-aaral ngayon? Ang sa akin din, sana ipagpatuloy natin ang ating nasimulan. Yes, kasi kung kaya mo, kaya din nila, di ba? Oo. So, meron ka po bang message, ma'am, para sa mga future students ng ICSA? Sana ipagpatuloy nila ang anuman ang sinumulan nila ngayon. Hindi sila magbabago kasi doon makikita mo ang Kung worth it ba yung yung worth it ba. So, ano po yung masasabi niyo para dun sa mga gustong mag-aral ng health and social care pero nag-aalanganin sila? So, ano yung pwede niyong ibigay na advice sa kanila? Ang sa akin lang, dito sa ICSA, kahit wala pa kayong pera, kasi hindi mo man lahat mabigay, pwede mo yan siya monthly. Yes, ang course po dito sa ICSA is pwede siyang monthly payment. Oo. Diba? So, yun yung isa sa advantage ng pag-aaral dito sa ICSA kasi pwede ka magbayad ng monthly installment po. At ano naman po, ma'am, yung pwede niyo po ba i-describe sa amin po kung paano po yung instructor ninyo? Si Sir Mark. Yes. Pwede niyo ba i-describe sa amin kung paano po sa inyo si Sir Mark? Mabait siya at saka masipag siya magturo. So, ano naman po, ma'am, yung message niyo para po kay Sir Mark? Ang message ko kay Sir Mark, sana ipagpatuloy mo ang sinumulan mo na mabait ka, hindi ka maano sa mga tinuturuan mo. Mahabang pasensya. O mahabang pasensya, yun lang. So, maraming salamat po, Ma'am Desi. Tunay ngang hindi hadlangang edad sa trabaho o distansya sa pag-abot ng pangarap. Sa tulong ng ICSA, maraming OFW ang nabibigyan ng pagkakataong matutong mag-level up at makapaghanda para sa mas magandang kinabukasan. Maraming salamat po, Ma'am Desi, and congratulations po kasi natapos niyo na ang inyong UK Diploma in Health and Social Care na course. Sa mga nanonood po, kung kayo po ay interesado po sa aming course, pwede po kayong mag-message sa aming WhatsApp number na +965-9930-2850 or di kaya at +965-6076-7714. Or pwede din po kayo bumisita po dito sa ICSA, Kuwait City, Maliya Panasonic Tower, 8th floor. So maraming salamat po, Ma'am Desi, and congratulations po. Thank you. Nga po pala ito ng ICSA. Thank you.